Isang yakap po sa inyong mga puso, mga katadhana. Ako po si Donna. At muli, samahan ninyo akong pakinggan ng isang kwentong magpapaalala sa atin ng tibay at lakas ng isang babae. Sabi nila, ang tahanan daw ay kanlungan. Pero paano kung ang mismong mga pader na dapat ay magpoprotekta sa'yo? Ang siya palang dahan-dahang dumudurog sa pagkatao mo. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kapayapaan? At kailan niya sasabihing, tama na? Nagnanakaw ka na ngayon sa sarili mong pamamahay, Sofia. Ang mga salita ay parang latigo na humampas sa hangin, malutong at walang awa. Nanatili itong nakabitin sa sala ng marangyang Hacienda de la Cruz, mas mabigat pa kaysa sa amoy ng mamahaling pabango at lumang kahoy. Nakatayo si Sofia Alcaraz sa gitna ng sahig na gawa sa nara. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Sa harap niya, ang biyenan niyang si Doña Celia. Nakatayo na, parang isang reyna sa kanyang trono, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa gilid, nakatayo ang kanyang asawa, si Ramon. Nakayuko. Hindi man lang magawang salubungin ang kanyang mga mata. Hindi po pagnanakaw yon, Mama. Halos pabulong na sagot ni Sofia. May mataas na lagnat po si Mang Berto. Kailangan niya ng gamot. At sino ka para magdesisyon para sa pamilyang ito? Sigaw ni Doña Celia. Ang bawat salita ay may diin. Nagpapakitang gilas ka. Pinapahiya mo kami. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Na hindi natin kayang bigyan ng disenteng gamot ang ating mga tauhan, kaya kailangan mong kunin mula sa ating personal na gamitan. Huminga ng malalim si Sofia. Pilit na pinapakalma ang sarili. Practical lang po ang naisip ko, kaysa dalhin pa siya sa bayan. Huwag mong gamitin sa akin ang salitang practical. Putol ng matanda. Wala kang alam sa mga problema natin. Sa laki ng utang na iniwan ng papa ni Ramon, bawat sentimo ay mahalaga. At ikaw, basta-basta mo na lang ipamimigay. Parang nabingi si Sofia. Utang? Anong utang? Wala siyang alam. Ang tanging alam niya ay ang walang katapusang pagtitipid, ang pagtitiis sa mga lumang damit para lamang maibili ng bagong sapatos ang kanyang biyenan. Ang pagngangiti, kahit na sa loob niya ay unti-unti na siyang nauubos. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo. Hinanap ng kanyang mga mata si Ramon, nagmamakaawa. Gawin mo ang tama. Pagtanggol mo ako. Ngunit si Ramon ay nanatiling parang estatwa, isang estatwang gawa sa takot at pagkaduwag. Para matuto ka, malamig na sabi ni Doña Celia, ang boses niya ay parang yelo. At para maintindihan mo kung saan ka lulugar sa pamamahay kay na ito, doon kayo matutulog sa bodega. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Po? Pero, si Luna, isama mo ang anak mo, sabi ng matanda. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Para pareho kayong matauhan. Hindi na sumagot si Sofia. Anong saysay? Walang saysay na makipagtalo sa isang taong bingi sa katwiran. Walang saysay na umasa sa isang asawang walang paninindigan. Hindi niya namalayan, mahigpit na pala ang kapit ng kanyang mga daliri sa laylayan ng luma niyang duster. Ang telang yun ang saksi sa lahat ng kanyang pagod, sa lahat ng kanyang mga puyat, sa lahat ng luhang pinigilan niyang pumatak. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kwarto. Kinuha niya ang natutulog na si Luna mula sa kama. Nagising ang bata, kinusot-kusot ang mga mata. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ng inosenteng boses. Hinalikan ni Sofia ang noo ng anak. Maglalaro lang tayo, anak. Sa ibang bahay. Ang bodega ay nasa likod ng malaking bahay. Malamig, maalikabok, amoy ng pinaghalong lumang sako, lupa, at matamis, ngunit nakakasulasok na amoy ng pinatuyong pulot. May mga daga na naghahabulan sa isang sulok. Inilatag ni Sofia ang isang manipis na kumot sa ibabaw ng ilang sako ng asukal.
Doon niya inihiga si Luna. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Sinusubukang ibigay ang lahat ng init mula sa kanyang katawan. Mama! Malamig po! Bulong ni Luna. Ang katawan ay nagsisimulang manginig. Shh, anak! Matulog ka na. Nandito lang si Mama. Sabi ni Sofia habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Sa gitna ng kadiliman, habang pinapakinggan niya ang bawat tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos sa dilim, iisang tanong lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit? Saan ako nagkamali? Ilang oras ang lumipas. Ang lamig ay tila kumakagat na hanggang sa buto. Naramdaman ni Sofia ang kakaibang init na nagmumula sa katawan ni Luna. Isang init na hindi normal. Kinapa niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. Biglang nanigas ang katawan ng bata sa kanyang mga braso. Nagsimula itong manginig. Nanginginig si Luna. Pagkatapos, nagsimula itong mangisay. Ang kanyang munting katawan ay binabatak ng isang lagnat na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng isang bodega na nagsisilbing kulungan nila, isang alon ng matinding takot ang bumalot kay Sofia. Mas malamig pa kaysa sa sahig na semento ng bodega. Ang pangingisay ni Luna ay tumagal lang ng ilang sandali. Ngunit para sa isang ina, iyon ay isang walang hanggang bangungot. Nang bumalik sa normal ang paghinga ng bata, kahit pa mabilis at mababaw, walang inaksayang sandali si Sofia. Binalot niya si Luna sa manipis na kumot at tumakbo palabas ng bodega, patungo sa malaking bahay. Ang kanyang mga kamao ay dumadagundong sa matigas na kahoy ng pintuan sa likod. Ramon, tulong! Si Luna! Tulungan ninyo kami! Ang bawat katok ay sigaw ng isang inang natatakot na mawalan ng anak. Mama, parang awa nyo na. Buksan nyo ang pinto. Ilang saglit na katahimikan. Pagkatapos, may marahang kaluskos at dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Ramon. Gusot ang buhok at bakas sa mukha ang pag-aantok. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Luna, nanlaki ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Nangingisay siya, Ramon. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, sabi ni Sofia. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Akma nang hahakbang si Ramon para kunin ang bata, ngunit isang anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Si Doña Celia, nakasuot ng mamahaling sedang roba, ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Hayaan mo siya. Malamig na utos ng matanda. Drama lang yan. Napako sa kinatatayuan si Sofia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mama, nagkakamali po kayo. Mainit na mainit po si Luna. Ang mga mata ni Ramon ay nagpabalik-balik mula sa nagmamakaawang mukha ng kanyang asawa patungo sa walang emosyong mukha ng kanyang ina. Nakita ni Sofia ang pagtatalo sa loob niya. Ang saglit na pag-aalala ay natabunan ng pamilyar na takot. Ramon, pakiusap, halos magmakaawang bulong ni Sofia. Hinawakan ni Ramon ang siradura ng pinto. Tumingin siya kay Sofia sa huling pagkakataon, ang mga matay puno ng isang bagay na hindi niya mapangalanan, pagsisisi, marahil o kahihiyan. At pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Narinig ni Sofia ang malutong na pag-click ng trangka. Isang tunog na tumapos sa lahat. Isang tunog na bumasag sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nakatayo lang siya roon, yakap-yakap ang nanginginig na anak. Ang pinto sa kanyang harapan ay hindi na isang daan, kundi isang pader. Isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa pamilyang pinangarap niya. Hindi na siya umiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang nakakabinging katahimikan sa kanyang dibdib. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa hangin ng gabi. Bumalik siya sa bodega. Umupo siya sa isang sulok. Ipinaghele si Luna hanggang sa huminahon ang paghinga nito at naging mahimbing ang tulog. Magdamag siyang gising, nagbantay, at nagdesisyon. Pagsikat ng araw,
Ang unang sinag na tumagos sa maruming bintana ng bodega ay parang isang hudyat. Tumayo si Sofia, ang katawan ay naninigas sa pagod at lamig, ngunit ang kanyang isipan ay mas malinaw kaysa dati. Walang pagmamadali, walang gulat. Ang lahat ng kanyang kilos ay kalmado at may katiyakan. Kinuha niya ang isang lumang bayong na ginagamit sa pamamalengke. Inilagay niya sa loob ang 2 damit ni Luna, ang botelya ng gatas nito, at ang natitirang lampin. Para sa sarili niya, wala siyang kinuha maliban sa suot niyang duster. Bago umalis, ang mga mata niya ay napako sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding ng kwarto. Ang masayang mag-asawa sa larawan ay parang mga estranghero. Isang babaeng puno ng pangarap, isang lalaking nangako ng pagmamahal. Pareho na silang wala. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang inabot ang larawan. Hindi para basagin ito sa galit. Kinuha niya ang laylayan ng kanyang duster at pinunasan ang manipis na alikabok na namuo sa ibabaw ng salamin. Isang simpleng kilos ng pamamaalam, isang paglilinis sa nakaraan bago ito tuluyang iwanan. Pagkatapos, maingat niyang isinabit itong muli sa pader. Binuhat niyang muli si Luna na mahimbing pa ring natutulog. Ang lagnat ay bahagyang bumaba na. Sa isang kamay ay pasan niya ang kanyang anak. Sa kabila ay dala niya ang bayong na naglalaman ng kanilang buong mundo. Tahimik siyang naglakad palabas ng bahay sa mga pasilyo kung saan minsan siyang nangarap. Bawat hakbang palayo ay mas nagiging magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ito kaligayahan, kundi kalayaan. Isang kalayaan mula sa pag-asa, mula sa pagtitiis, mula sa pagmamahal na pumapatay. Habang papalapit siya sa malaking tarangkahan ng hasyenda, mahina niyang narinig ang boses ni Ramon mula sa isang bukas na bintana. Kausap ang isang tao sa telepono. Galit ang tono nito. Hindi na kaya. Bigyan niyo pa kami ng palugit. Hindi na pinansin ni Sofia ang kanyang narinig. Hindi na niya yun problema. Nilagpasan niya ang mga gwardya na nag-aantok pa na hindi man lang siya pinansin. Paghakbang niya palabas ng bakal na tarangkahan, ramdam niya ang pagtama ng graba sa kanyang mga luma at manipis na tsinelas. Ang daan sa harapan niya ay mahaba at maalikabok. Walang kasiguraduhan. Walang naghihintay sa kanya sa dulo. Binuhat niya ng mas mahigpit si Luna, huminga ng malalim at nagsimulang maglakad. Hindi siya lumingon. Ang sikat ng araw ay matindi at walang awa. Bawat hakbang ni Sofia sa maalikabok na daan ay isang pakikibaka. Ang bigat ni Luna sa kanyang mga braso ay unti-unting nagiging parusa sa kanyang nananakit na mga kalamnan, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging mahalaga ay ang marahang paghinga ng anak sa kanyang dibdib. Pagdating sa kabayanan, ang una niyang hinanap ay ang Barangay Health Center. Simple lang ang lugar, amoy alcohol at sanggol. Mahaba ang pila ng mga ina, lahat ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga muka. Tahimik siyang pumila, yumuko para iwasan ang mga matang nagtatanong. Ang doktora ay bata pa ngunit mabait. Matapos suriin si Luna, tumingin ito kay Sofia. Mataas po ang lagnat niya, epekto siguro ng lamig at virus. Kailangan niya ng antibiotic at gamot sa ubo. Narito po ang reseta. Tumango si Sofia, ang puso niya'y kumikirot. Salamat po, Doc. Reseta. Isang pirasong papel na nagkakahalaga ng kaligtasan ng kanyang anak. Isang pirasong papel na wala siyang pambili. Sa labas ng center, umupo siya sa isang bangkong kahoy. Tiningnan niya ang laman ng kanyang bayong. Damit, bote, lampin, walang halaga. Ang kanyang mga daliri ay kusa nang gumapang sa kanyang tainga. Doon, naramdaman niya ang malamig na metal ng isang pares na hikaw. Simpleng gintong hikaw na may maliit na perlas sa gitna. Ang nag-iisang alaala na naiwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ibinigay ito sa kanya bago siya ikasal na may kasamang bulong. Para palagi mong maalala kung sino ka.
Pumikit siya ng mariin. Patawarin mo ako, inay. Ang pinakamalapit na sanglaan ay maliit at madilim. Kinuha ng babae sa likod ng rehas ang hikaw. Sinuri ito sa ilalim ng ilaw at tinimbang. 800 piso, sabi ng babae. Walang emosyon. Kinuha ni Sofia ang pera nang hindi tumitingin dito. Sapat na. Iyon lang ang mahalaga. Sa botika, binili niya ang lahat ng gamot. Sa isang maliit na tindahan, bumili siya ng 1 pirasong pandesal at 1 bote ng tubig. Iyon lang ang kaya ng natirang pera. Wala na siyang mapupuntahan. Ang palengke ang naging kanlungan niya. Umupo siya sa isang sulok sa likod ng mga nagtitinda ng gulay, kung saan hindi siya gaanong mapapansin. Maingay ang paligid. May mga sigawan, tawanan, at tawaran. Ngunit para kay Sofia, ang lahat ng yon ay parang isang ugong na walang ibig sabihin. Doon, sa gitna ng magulong mundo, pinainom niya ng gamot si Luna. Pagkatapos, hinati niya ang pandesal. Ang mas malambot na gitna ay isinubo niya ng dahan-dahan kay Luna. Kumakalam ang sarili niyang sikmura, ngunit bawat kagat ng bata ay mas mahalaga kaysa sa sarili niyang gutom. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman. Ito ang mga titig na alam niya, mapanuri, mapanghusga. Hindi ba't asawa yan ni Ramon de la Cruz? Narinig niyang bulong ng isang tindera sa di kalayuan. Oo nga, sagot ng kausap nito. Anong ginagawa niya dito? Nakaduster lang at mukhang kawawa ang bata. Ang mga salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Lalo niyang niyakap si Luna, pilit na ginagawang mas maliit ang kanyang sarili, na para bang kaya niyang maging invisible kung susubukan niya ng husto. Ang hiya, ang kahihiyan, ay isang kumot na mas mabigat pa kaysa sa pagod at gutom. Nakita niya ang paglapit ng isang anino, isang babae na nasa mga huling taon ng 40, may bakas ng pagod ngunit may kabaitan sa mga mata, ang nagpupunas ng kamay sa kanyang maruming apron. Nagmula ito sa isang maliit na karinderya na nagbebenta ng lugaw at iba pang lutong bahay. Kinabahan si Sofia. Papaalisin na siguro kami. Ngunit hindi nagsalita ang babae. Dahan-dahan lang itong lumapit at maingat na inilapag sa semento, sa mismong harapan ni Sofia, ang isang mangkok. Isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Umuusok pa ito. At ang amoy ng luya, manok, at sinangag na bawang ay tila isang yakap. Napatingin si Sofia sa baba. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang ngiti lang ang isinukli sa kanya. Ineng, sabi ng babae sa isang malumanay na boses, kumain muna kayo. Hindi alam ni Sofia kung gaano katagal siyang nakatitig sa mangkok ng arroz caldo. Para kasing hindi lang yon pagkain, kundi isang sagot sa isang dasal na hindi niya alam na binibigkas pala ng kanyang puso. Nag-angat siya ng tingin sa babae, na ngayon ay nakilala niya bilang si Aling Nelia, ang may-ari ng karinderya. Naku, salamat po, pero wala po akong pambayad. Umiling si Aling Nelia at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi gamot ang gutom, Ineng. Sige na, kumain na kayo habang mainit pa, lalo na ang bata. Walang salitang makapaglalarawan sa pasasalamat ni Sofia. Sa bawat subo ng mainit na lugaw, pakiramdam niya ay may init na unti-unting bumabalik sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Nang matapos sila, tumayo si Sofia. Lumapit sa pwesto ng hugasan at nagsimulang linisin ang kanilang pinagkainan. Huwag na, ako na dyan, sabi ni Aling Nelia. Hayaan niyo na po ako, pakiusap ni Sofia. Ito na lang po ang maibabayad ko. Kahit maghapon po akong maghugas dito. Nakita ni Aling Nelia ang determinasyon sa mga mata ni Sofia. Hindi ito pagmamakaawa kundi dignidad. Tumango ang matanda.
Mula sa araw na yon, si Sofia ay naging katulong sa karinderya. Naghuhugas ng pinggan, naglilinis ng mesa, nagwawalis ng sahig. Bilang kapalit, binigyan sila ni Aling Nelia ng isang maliit na kwarto sa likod ng tindahan. Masikip at mainit, ngunit isang kanlungan. Isang ligtas na lugar, ngunit ang kaligtasan sa loob ng karinderya ay may hangganan. Sa tuwing lalabas siya para magsilbi, nararamdaman niya ang mga titig, ang mga bulungan. Siya pala yon, ang asawa ng De La Cruz. Kawawa naman, pero may kasalanan din siguro. Walang babaeng aalis kung walang dahilan. Hindi sila tinitingnan ni Sofia. Itinutuon niya ang kanyang atensyon sa pagpupunas ng mga mesa, sa pagsasalansa ng mga plato. Ang bawat mantsa na kanyang nililinis ay parang isang piraso ng kahihiyan na pilit niyang binubura. May isang lalaking madalas kumain sa karinderya. Laging mag-isa. Laging seryoso ang mukha habang nakatutok sa kanyang cellphone o sa mga papeles na dala niya. Madalas, may kausap ito sa telepono at ang boses niya ay laging may bigat at pagkadismaya. Isang hapon, narinig siya ni Sofia. "Hindi tayo pwedeng sumuko," sabi ng lalaki sa kausap. "Kailangan nating labanan ang mga abusadong hasyendero para sa mga magsasaka." Ang lalaking iyon ay si Enzo Valera. Isang gabi, naabutan ni Sofia si Aling Nelia na pilit na binibilang ang mga barya habang nakatingin sa isang makalat na listahan sa isang lumang kwaderno. "Naku, Aling Nelia, masakit po sa ulo yan," sabi ni Sofia. "Ay oo, Ineng. Hilo na ako sa mga numero. Hindi ko malaman kung ako ba ay tumutubo o nalulugi," sagot ng matanda. "Kung okay lang po sa inyo, baka pwede ko pong tingnan," mahinang alok ni Sofia. Sa simula, nag-alinlangan si Aling Nelia, ngunit sa huli, ibinigay din niya ang kwaderno. Kinabukasan, binigyan ni Sofia si Aling Nelia ng isang malinis na listahan. Nakasulat sa isang bagong papel, nakakolom ang mga gastos at ang kita. Malinaw, simple, organisado, namangha si Aling Nelia. Mula noon, si Sofia na ang namamahala sa simpleng pagtutuos ng karinderya. Sa paghawak ng lapis at papel, sa pag-aayos ng mga numero, naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar na pakiramdam. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam na may silbi siya. Isang gabi, matapos isara ang karinderya at patulugin si Luna, umupo si Sofia sa isang maliit na mesa. Kumuha siya ng ilang pirasong tissue paper na hindi nagamit. Gamit ang isang pudpod na lapis, maingat niyang isinulat ang letrang A. "Ah," bulong niya. Ginigising si Luna. "Anak, A is for apple." Ang pagod sa buong araw ay inawawala sa mga sandaling iyon. Ang karinderya ay nagiging kanilang munting silid-aralan. Kinagabihan, halos magsasara na sila nang pumasok si Enzo. Nag-order siya ng kape. Habang naghihintay, napansin niya ang kwaderno ni Aling Nelia na naiwan sa ibabaw ng counter, bukas sa pahina kung saan nakalista ang inventaryo na isinulat ni Sofia. Kinuha niya ito, hindi para makialam, kundi dahil sa pagtataka. Ang sulat kamay ay malinis. Ang mga numero ay nakaayos. May mga maliit na tala sa gilid. Hindi ito gawa ng isang simpleng tindera. Nang lumapit si Sofia para ibigay ang kanyang kape, itinuro ni Enzo ang kwaderno. Tumingin siya kay Sofia, hindi na tulad ng pagtingin sa isang ordinaryong tagasilbi, kundi may bagong kuryosidad sa kanyang mga mata. "Ma'am," tanong niya, "may karanasan po ba kayo sa accounting?" Ang tanong ni Enzo ay tila isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Nabigla si Sofia. Sa loob ng maraming buwan, siya ay naging ang babaeng nagwawalis, ang tagahugas ng plato. Ngayon, isang tao ang nakakita ng higit pa roon. "Ah, hindi po." Mabilis niyang sagot. "Sabay yuko. Kaunting-kaunti lang po. Pangtindahan lang." Ngunit hindi nagpatinag si Enzo. Seryoso pa rin siyang nakatingin sa kwaderno. Hindi ito gawa ng kaunti lang ang alam.
Ma'am, prangkahin na kita. Ako si Enzo Valera. Ako ang nangangasiwa sa isang maliit na kooperatiba ng mga magsasaka ng tubo. At sa totoo lang, nalulunod kami sa mga papeles. Isinandal niya ang sarili sa counter. Magaling ang aming mga magsasaka sa pagtatanim, pero pagdating sa mga numero, sa mga resibo, doon kami natatalo. Kailangan namin ng isang taong marunong mag-ayos, isang taong mapagkakatiwalaan. Natahimik si Sofia. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang dating buhay. Ang pagtuturo sa mga estudyante, ang paggawa ng mga lesson plan, ang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Dati po akong home economics teacher, mahina niyang pag-amin. Ang mga salitang yon ay parang nanggaling sa bibig ng ibang tao mula sa ibang panahon. Pero matagal na po iyon. Baka kinalawang na ang utak ko at hindi ko po pwedeng iwan si Aling Nelia. Narinig pala sila ni Aling Nelia mula sa kusina. Lumabas ito, pinupunasan ang kamay sa apron. Ano ka ba, Ineng? Anong hindi pwede? Subukan mo. Sayang ang pagkakataon. Tumingin siya kay Enzo. Anong kailangan, iho? Part-time lang po, paliwanag ni Enzo. Kahit 2 oras lang sa isang araw, pagkatapos ng trabaho niyo dito. Para lang ayusin ang aming mga libro, babayaran po namin kayo ng tama. Ang alok ay parang isang sinag ng liwanag. Nakakatakot, ngunit nakakapanabik. Sa tulak ni Aling Nelia at sa nakikitang sinseridad sa mga mata ni Enzo, mahina siyang tumango. Ang opisina ng kooperatiba ay isang maliit at masikip na silid sa likod ng isang bodega. Tambak ang mga kahon ng resibo, mga ledger, at mga lumang papeles. Para sa iba, ito ay isang gulo. Para kay Sofia, ito ay isang hamon. Sa unang araw pa lang, nagsimula siyang ayusin ang mga resibo ayon sa petsa. Ihiwalay ang gastos sa materyales, sa transportasyon, sa sahod. Unti-unti, ang gulo ay nagkakaroon ng anyo. Ang kalawang sa kanyang utak ay tila natatanggal. Bawat numero na kanyang itinatama, bawat listahan na kanyang nililinis ay parang isang piraso ng kanyang sarili na muli niyang binubuo. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles, nag-vibrate ang luma niyang cellphone na bigay ni Aling Nelia. Napahinto siya. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ramon. Ilang beses itong tumunog. Hindi niya sinagot. Pinanood lang niya itong mamatay. Makalipas ang ilang minuto, isang text message siyang dumating. Isang voicemail. Hindi niya ito pinakinggan. Ngunit alam niyang nandoon ito. Isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Isang boses mula sa nakaraan na sumisigaw. Sofia, kailangan nating mag-usap tungkol sa hasyenda. Pagdating ng katapusan ng linggo, iniabot ni Enzo ang isang sobre kay Sofia. Ang kanyang unang sahod. Hawak niya ang pera at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na kanya. Pinagpaguran niya, pinaghirapan niya. Hindi siya bumili ng kahit ano para sa sarili niya. Sa halip, isinama niya si Luna sa palengke. Doon, sa isang stall na nagbebenta ng mga damit pambata, itinuro niya ang isang simpleng bestidang kulay dilaw. Nang isuot ito ni Luna, umikot-ikot ang bata. Ang mukha'y nagliliwanag sa tuwa. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ang kanyang anak, naramdaman ni Sofia ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera, ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa opisina ng kooperatiba. Ngunit naabutan niya ang isang grupo ng mga magsasaka na nagkukumpulan sa labas. Seryoso ang kanilang mga mukha. Nang makita siya, isang matandang lalaki ang humakbang paharap. Ikaw ba si Sofia? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Tumango si Sofia. Hindi kami papayag, sabi ng lalaki. Ang boses ay tumataas. Hindi kami papayag na isang babaeng iniwan ng asawa ang siyang hahawak ng pera natin.
Ang mga salita ng matandang magsasaka ay parang sampal. Ang kakarampot na kumpiyansang nagsisimula pa lang tumubo sa loob ni Sofia ay biglang nanghina. Ang mga bulungan sa palengke ay kaya niyang tiisin, ngunit ang direktang pagtuligsa mula sa mga taong umaasa sa kanyang trabaho ay ibang usapan. Dumating si Enzo, tumatakbo. Mang Lito, anong problema dito? Itong babaeng ito ang problema, Enzo. Sagot ng matanda. Itinuturo si Sofia. Paano tayo magtitiwala sa isang taong hindi nga naging tapat sa sarili niyang pamilya? Baka isang araw, takbuhan na lang niya tayo, dala ang pera ng kooperatiba. Ang ibang mga magsasaka ay tumango. Sumasang-ayon. Ang tsismis ay kumalat na pala nang mas mabilis pa kaysa sa inaasahan niya. Nakita ni Sofia ang pagkadismaya sa mukha ni Enzo. Akma itong makikipagtalo, ngunit pinigilan siya ni Sofia sa pamamagitan ng isang mahinang pag-iling. Alam niyang walang maidudulot na mabuti ang pakikipagsigawan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang kanyang boses at ang kanyang mga tuhod. Humarap siya kay Mang Lito at sa iba pa. Naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Panimula niya, ang boses ay mahinahon. Hindi ko po kayo masisisi. Hindi niyo po ako kilala. At ang naririnig niyo po tungkol sa akin ay hindi maganda. Natahimik sila. Tila hindi inaasahan ang kanyang malumanay na tugon. Pero hindi po ako narito para pag-usapan ang buhay ko. Pagpapatuloy niya, narito po ako para pag-usapan ang kabuhayan ninyo. Naglakad siya papunta sa isang mesa sa labas ng opisina. Kumuha siya ng isang malinis na papel at lapis. Pwede po ba kayong maupo? Kahit 10 minuto lang. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Dahil sa pag-udyok ni Enzo at sa sarili na ring kuryosidad, dahan-dahan silang nagsiupo sa mga bangkong kahoy. Hindi nagsalita si Sofia tungkol sa accounting o mga komplikadong numero. Sa halip, tinanong niya sila, Mang Lito, magkano po ang bili niyo sa isang sakong pataba? Nagulat ang matanda sa tanong. 1,200. Sino po ang supplier ninyo? Si Mr. Go sa bayan. Tumango si Sofia at isinulat ito. Tumingin siya sa isa pang magsasaka. Kayo po, Mang Cardo? Ganoon din. Sunod-sunod niyang tinanong ang 5 pang magsasaka. Pare-pareho ang kanilang sagot. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanila ang isang listahan na nahanap niya sa mga lumang resibo sa opisina. Ayon po sa mga papeles na nakita ko, si Mr. Godin po ang supplier ng kooperatiba natin noon, sabi niya. Ngunit nitong nakaraang 2 araw, tumawag po ako sa ibang mga tindahan sa kabilang bayan. May nahanap po akong isang supplier. Ang pangalan po ng kumpanya ay Agri Supply. Ang presyo po nila sa isang sakong pataba ay 950 piso lamang. Isang bulungan ang kumalat sa grupo. Ibig sabihin po, paliwanag ni Sofia, sa bawat sako, nakakatipid po tayo ng 250 piso. Kung ang bawat isa po sa inyo ay gagamit ng 10 sako, 2,500 piso po ang matitipid ninyo agad. Pera na po yun na pambili ng bigas at pambaon ng mga anak ninyo. Hinayaan niyang miresma sa kanila ang mga numero. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na sanga at nagsimulang gumuhit sa lupa. Ito po tayo, sabi niya. Gumuguhit ng isang maliit na bilog. Ito po si Mr. Go, sabi niya. Gumuguhit ng isa pang bilog. Lagi po tayong dito kumukuha, pero kung bibilin po natin ng sama-sama bilang kooperatiba at dito tayo kukuha sa Agri Supply, gumuhit siya ng mas malaking bilog sa paligid ng kanilang maliliit na bilog. Mas malaki po ang lakas natin, mas makakatawad tayo, hindi lang sa pataba, kundi pati sa binhi at sa renta ng traktora. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mukha na kanina'y puno ng pagdududa ay napalitan ng pag-iisip. Nakita nila hindi lang ang mga numero, kundi ang lohika, ang sentido komon. Si Mang Lito
Ang unang nagsalita. Kinamot niya ang kanyang batok. Tila nahihiya. Kung ganoon nga, malaki nga ang matitipid namin. Tumayo si Sofia. Hindi ko po hinihiling na magtiwala kayo sa akin, sabi niya. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Ang hinihiling ko po ay magtiwala kayo sa mga numero. Dahil ang mga numero po, hindi nagsisinungaling. Ang trabaho ko po ay siguraduhin na ang bawat sentimo ninyo ay napupunta sa tama. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikan na yon, mayroong pagbabago. Ang pader ng pagdududa ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa gilid, nakatayo si Enzo nakangiti. Isang ngangiting puno ng paghanga. Kinagabihan, habang nag-iisa na lang si Sofia sa opisina at tinatapos ang kanyang trabaho, nilapitan siya ni Enzo. Salamat sa ginawa mo kanina, Sofia. Trabaho ko lang po yon, sagot niya. Hindi, sabi ni Enzo. Ang ginawa mo ay higit pa sa trabaho. Nagpakita ka ng tapang. Tumingin siya sa labas. Malapit na ang fiesta ng bayan. Ang kooperatiba ay maglalagay ng isang maliit na booth. Gusto kong ikaw ang magpaliwanag sa mga tao tungkol sa ginagawa natin. Ikaw ang magpresenta. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ako po. Pero hindi po ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Narinig kita kanina. Sabi ni Enzo, ngumiti. Sanay ka na. Ang plaza ng bayan ay isang makulay na dagat ng mga tao. May mga banderitas na nakasabit sa bawat poste. Masiglang musika na nagmumula sa mga speaker. At ang amoy ng barbecue at matamis na kakanin ay nasa lahat ng dako. Ito ang taunang fiesta. Isang araw ng kasayahan para sa lahat. Maliban kay Sofia. Para sa kanya, ang ingay at gulo ay isang malaking halimaw na handang lamunin siya. Habang nakatayo siya sa maliit na entablado ng booth ng kooperatiba, ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Daan-daang mga mata ang nakatingin, daan-daang mga tainga ang nakikinig, at sa kabila ng plaza, sa ilalim ng isang malaking tolda na may nakasulat na VIP, nandoon sila. Ang pamilya de la Cruz. Si Doña Celia ay nakaupo na parang isang reyna, nakasuot ng mamahaling bestida na kumikinang sa ilalim ng araw. Si Ramon ay nasa tabi niya, mukhang balisa at hindi mapakali. Pilit nang ngumingiti sa mga bumabati sa kanila. Ang kanilang mundo ay milya-milya ang layo mula sa kinatatayuan ni Sofia. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa puso ni Sofia. Ito ang takot na sinanay sa kanya. Ang takot na mapahiya. Ang takot na magkamali. Ang takot na hindi siya sapat. Ngunit nang akma na siyang lalamunin ng takot na yon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mang Lito. Ang mga mukha ng iba pang magsasaka. Ang kanilang mga kamay na magaspang at sunog sa araw. Hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang mikropono. Nang magsimula siyang magsalita, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit habang ipinapaliwanag niya ang misyon ng kooperatiba, ang pagkakaisa, ang patas na kalakalan, ang pag-asa para sa maliliit na magsasaka, ang panginginig ay nawala. Napalitan ito ng sigla. Ng passion. Ito ang mga bagay na pinaniniwalaan niya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, ang mga mata niya ay muling napadpad sa tolda ng mga de la Cruz. Sa pagkakataong ito, ang mga mata nila ni Doña Celia ang nagtagpo. Ang titig ng matanda ay matalim, puno ng panliliit at pagkasuklam. Isang titig na nagsasabing, "Sino ka para tumayo dyan? Basura ka lang na pinulot." Noon, ang titig na yon ay sapat na para yumuko si Sofia at manghina. Pero hindi ngayon. Sa halip na umiwas, tinanguan lang ni Sofia si Doña Celia. Isang kalmado at simpleng tango. Hindi ito paghamon, hindi ito pagmamataas. Ito ay isang simpleng pagkilala, isang pagpapakita na nakikita niya ito.
ngunit hindi na siya apektado. Pagkatapos, kusa niyang ibinaling ang tingin pabalik sa mga taong nakikinig sa kanya, parang may kadenang naputol sa loob niya. Sa isang madilim na sulok ng plaza, malayo sa mga ilaw at ingay, tahimik na nanonood ang isang lalaki. Si Miguel, ang katiwala ng hasyenda. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Isang pinaghalong paghanga at pagsisisi. Nang matapos magsalita si Sofia, masigabo ang palakpakan. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating sa ibang anyo. Isang maliit na figura ang tumakbo paakyat sa entablado, yumakap ng mahigpit sa kanyang binti. "Mama!" Sigaw ni Luna. Binuhat ni Sofia ang anak. Ang bigat ni Luna sa kanyang mga braso ang nagpaalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. At sa harap ng lahat, isang tunay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ng mundo. Samantala, sa tolda ng VIP, abala si Ramon sa pakikipag-usap sa isang importanteng negosyante, si Mr. Villanueva. Ngunit ang atensyon ng negosyante ay nasa booth ng kooperatiba. "Excuse me?" Magalang na sabi ni Mr. Villanueva. Tinapik ang balikat ni Ramon at iniwan itong nakanganga. Nilapitan ni Mr. Villanueva sina Sofia at Enzo na bumaba na sa entablado. "Miss Alcaraz," sabi ng negosyante, may paghanga sa boses. "Kahanga-hanga ang inyong presentasyon. Maaari ba tayong mag-usap?" Iniabot ni Mr. Villanueva ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Sofia ng isang segundo. Pagkatapos, buong tatag niyang tinanggap ito. Ang pagkamay na yon ay napanood ng buong plaza, lalo na ng dalawang pares ng mga matang nag-aapoy sa galit mula sa tolda ng mga De La Cruz. Ang biyahe pauwi mula sa fiesta ay tahimik. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Si Doña Celia ay nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang mamahaling sasakyan, ngunit hindi ang mga dumadaang puno ang kanyang nakikita, kundi ang imahe ni Mr. Villanueva na nakikipagkamay sa babaeng minsan niyang tinawag na basura. Si Ramon naman ay pinagpapawisan sa loob ng naka-aircon na sasakyan. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Pagpasok nila sa pinto ng mansyon, ang katahimikan ay binasag ng isang malakas na sampal. "Walang silbi!" Sigaw ni Doña Celia. Ang mukha ay namumula sa galit. "Anak ka ng De La Cruz, pero hinayaan mong isang hamak na babae ang umagaw sa atensyon ng lahat. Pinahiya mo ako. Pinahiya mo ang pamilya natin." Hindi sumagot si Ramon. Tinanggap lang niya ang sampal, ang pisngi namumula. Sanay na siya. Ang mga sumunod na linggo sa Hacienda de la Cruz ay parang isang mabagal na pagguho. Ang walang tigil na pagtunog ng telepono ay naging pangkaraniwan. Mga bangko na naniningil, mga supplier na humihingi ng bayad. Ang mga kasosyo sa negosyo na dati laging bumibisita ay bigla na lang naging abala. Ang pag-alis ni Sofia ay hindi lang pag-alis ng isang tao. Ito ay tila pag-alis ng swerte. Isang hapon, hinarap ni Miguel si Doña Celia sa opisina. May dalang ledger. "Senyora, bumagsak po ulit ang kita natin at malapit na po ang bayaran sa mga manggagawa." Tiningnan ni Doña Celia ang mga numero. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting natatalo ng purong takot. Takot na mawala ang lahat. Ang pangalan, ang kapangyarihan, ang pamumuhay na kanyang kinasanayan. "Kung ganoon," sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. "Kailangan nating gumawa ng paraan." Tumingin siya ng diretso kay Miguel. "Simula bukas, dayain mo ang timbangan." Nanlaki ang mga mata ng matandang katiwala. "Pero senyora, pagnanakaw po yon sa mga magsasaka." "Utos ko yan," sigaw ni Doña Celia. "At kung meron kang reklamo, malaya kang umalis. Pero isipin mo, Miguel, sa edad mong yan, saan ka papupuluin?" Walang nagawa si Miguel kundi ang tumango. Ang puso'y puno ng bigat. Si Ramon naman ay humanap ng sarili niyang paraan
para takasan ang lahat. Ang alak ang naging kanyang karamay. Ang sugal ang naging kanyang kanlungan. Gabi-gabi siyang umuuwing lasing, amoy gin at pagkatalo. Wala na siyang pakialam sa hasyenda. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Isang gabi, sa halip na dumiretso sa kanyang silid, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa dating kwarto ni Luna. Bukas pa rin ito, maalikabok na. Umupo siya sa maliit na kama. Ang kanyang mga kamay ay napadpad sa isang bagay na naiwan sa ilalim ng unan. Isang lumang manyikang basahan na may ngiting tahi-tahi at mga matang butones. Kinuha niya ito, niyakap, at sa dilim ng silid, sa gitna ng katahimikan, ang balikat ng isang duwag na lalaki ay nagsimulang manginig. Samantala, sa opisina, sa liwanag ng isang maliit na kandila, si Miguel ay abala. Sa harap niya ay ang dalawang ledger. Ang isa ay ang opisyal na libro na may mga numerong dinaya. Ang isa pa ay isang maliit at itim na kwaderno. Dahan-dahan, maingat, kinokopya niya ang mga tunay na numero bago niya ito palitan kinabukasan. Bawat sulat ng kanyang panulat ay isang kilos ng paglaban, isang paghahanda para sa isang bagay na hindi pa niya tiyak. Ang tensyon sa hasyenda ay umabot sa sukdulan isang hapon. Si Tata Kiko, isa sa mga pinakamatagal at pinakarespetadong magsasaka, ay sumugod sa mansyon. Dala niya ang kanyang resibo. Hinarap niya si Ramon na nooy kalalabas lang ng bahay, amoy alak pa. "Ramon, iho," sabi ng matanda, may paggalang pa rin sa kabila ng galit. "May mali sa timbang, kulang ng halos 20 kilo ang naitala sa tubo ko." Itinulak ni Ramon ang matanda. "Umalis ka na dito, Tata Kiko. Lasing ka lang yata." "Hindi ako lasing," giit ng matanda. "Alam ko ang bilang ko. Magnanakaw ang tawag dito." Ang salitang magnanakaw ay tumama kay Ramon ng mas malakas pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Sa halo-halong epekto ng alak, galit at kahihiyan, nawala siya sa sarili. "Sinabi nang umalis ka," sigaw niya. At sa isang maras na pagtulak, bumagsak si Tata Kiko sa lupang tuyo. Ang pagbagsak ni Tata Kiko sa lupa ay parang isang malakas na dagundong na umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Hindi yun pisikal na ingay, kundi ang ingay ng isang bagay na nabasag, isang linya na hindi dapat tawirin, isang paggalang na tuluyang nawasak. Ang insidente ay mabilis na kumalat. Hindi na ito simpleng tsismis na ibinubulong sa mga sulok. Ito ay isang hayag na apoy ng galit. Ang mga magsasaka na dati yumuyukulang sa takot ay nagsimulang magtipon sa maliliit na grupo. Ang kanilang mga mukay madilim para kay Miguel. Ang imahe ng nakabuwal na si Tata Kiko ay ang huling patak. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ng kanyang bintana ay parang isang akusasyon. Ang bawat huni ng kuliglig ay parang isang bulong ng "Bakit hindi ka kumikibo?" Ang kanyang katapatan sa pamilya de la Cruz ay isang bagay na ipinagmamalaki niya sa loob ng 40 taon. Naglingkod siya sa ama ni Ramon, isang taong may dangal, at ipinangako niya sa kanyang sarili na maglilingkod din siya sa anak nito. Ngunit ang pamilyang pinaglilingkuran niya ngayon ay anino na lamang ng dati. Tumingin siya sa kanyang mga palad na kulubot at kalyo na sa pagtatrabaho. Ang mga palad na ito ang nagtanim, nag-ani, at nagbilang ng yaman para sa mga de la Cruz. Ngunit ang mga palad na ito rin ang nagsulat ng kasinungalingan sa mga ledger. Ang mga palad bang ito ay para sa paglilingkod o para sa pakikipagsabuatan sa kasamaan? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tanong na yon. Isang dahan-dahang pagpapahirap sa kanyang kaluluwa. Ang utang na loob ay mabigat, ngunit ang konsensya ay mas mabigat pa. Bago magbukang liwayway, bumangon siya. Ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha niya ang maliit at itim na kwaderno mula sa taguan nito sa ilalim ng sahig na kahoy.
Kinuha rin niya ang ilang mga peking resibo at mga delivery order na nagpapatunay sa pandaraya. Maingat niyang inilagay ang lahat sa isang makapal na brown envelope. Isinuot niya ang kanyang pinakamalinis na polong kupas, nagsuklay ng kanyang naninipis na puting buhok at huminga ng malalim. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang maliit na kubo, tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Oras na ba? Tanong ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Si Enzo. Napapikit si Miguel. Malapit na. Sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Gawin mo na ang dapat gawin. Ibinaba niya ang tawag. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang lihim na pag-uusap sa loob ng ilang linggo ay hahantong na sa katapusan nito. Ang paglalakbay mula sa hasyenda patungo sa bayan ay parang isang prosesyon para kay Miguel. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pamamaalam sa buhay na kanyang nakasanayan. Gabi na nang marating niya ang maliit na kalye kung saan nakatira si Sofia. Ang ilaw mula sa bintana ng apartment sa itaas ng karinderya ay bukas pa. Nakita niya ang anino ni Sofia na ipinaghehele, si Luna. Isang payapang eksena na salungat sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Umakyat siya sa makitid na hagdanan. Kumatok siya sa pinto. Ang kanyang mga daliri nanginginig. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Sofia ay nagpakita ng gulat at pag-aalala. Mang Miguel, anong ginagawa niyo dito? Gabi na. Hindi nakapagsalita si Miguel. Inilahad lang niya ang kanyang kamay. Nanginginig, hawak-hawak ang makapal at brown na envelope. Pinatuloy ni Sofia si Mang Miguel sa kanilang maliit na sala na nagsisilbi ring kainan at laruan ni Luna. Pinaupo niya ang matanda at ikinuha ng isang basong tubig. Ang mga kamay ni Mang Miguel ay patuloy pa ring nanginginig habang hawak ang baso. Mang Miguel, ano po ba ito? Tanong ni Sofia. Ang tingin ay nasa brown envelope na ngayon ay nakapatong na sa maliit na mesa sa pagitan nila. Hindi agad sumagot si Mang Miguel. Huminga muna siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Laman niyan, Ineng. Ang katotohanan. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ang utos ni Doña Celia na dayain ang timbangan. Ang sistematikong pagnanakaw sa mga magsasaka. Ang pagkalubog ng hasyenda sa utang. Ang insidente tungkol kay Tata Kiko. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting binuksan ni Sofia ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat dokumentong kanyang nakikita. Ang itim na kwaderno na naglalaman ng tunay na mga numero, mga kopya ng mga pekeng resibo, mga listahan ng mga magsasakang na biktima. Ang ebidensya ay malinaw, hindi mapagkakaila. Ito ay isang bomba na kayang pasabugin ang buong pangalan at buhay ng mga De La Cruz. Nang matapos magsalita si Mang Miguel, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Bakit? Bakit po sa akin ninyo ito ibinibigay? Basag ni Sofia sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig. Tumingin sa kanya si Mang Miguel, ang mga matay puno ng pagsisisi. Dahil ikaw lang ang nakikita kong may sapat na tapang para gamitin yan sa tama. Hindi para sa paghihiganti, Ineng, kundi para sa hustisya. Hustisya para kay Tata Kiko. At sa lahat ng iba pa na ninanakawan ng harapan, tumayo ang matanda. Aalis na ako, bago pa nila mapansin na wala ako. Yumuko siya ng bahagya. Bahala ka na, Sofia. Pagkaalis ni Mang Miguel, naiwan si Sofia na nakatitig sa mga papel na nakakalat sa mesa. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Galit para sa kawalang hiyaan ni Doña Celia. Galit para sa karuwagan ni Ramon. Galit para sa lahat ng sakit na idinulot nila sa kanya at sa ibang tao. Ngunit sa ilalim ng galit, may isa pang damdamin. Isang mabigat na responsibilidad. Nasa kanyang mga kamay ngayon ang kapangyarihan para wasakin ang pamilya ng lalaking minsan niyang minahal. Ang ama ng kanyang anak.
Kinabukasan, dinala niya ang mga dokumento kay Enzo. Sinuri itong mabuti ng lalaki. Ang kanyang muka ay seryoso. Malakas ang laban natin, Sofia. Sobrang lakas, sabi ni Enzo pagkatapos. Ito na ang pagkakataon para itama ang lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Sofia. Malapit na ang Provincial Sugar Planters Conference, sabi ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Ang pinakamalaking pagtitipon ng lahat ng may-ari ng lupa at kooperatiba sa buong probinsya. At ang balita ko, ang keynote speaker ngayong taon ay walang iba kundi si Doña Celia de la Cruz. Parang may kung anong kumirot sa sikmura ni Sofia. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong bagyo. Umupo si Enzo sa tapat niya. Tiningnan niya si Sofia ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng bigat. Sofia, anong gagawin mo? Tanong niya. Handa ka bang ilaban hindi lang ang sarili mo, kundi silang lahat? Ang tanong ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Hindi lang ito tungkol sa paglalantad ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang panig. Ito ay tungkol sa pag-ako sa isang laban na mas malaki pa kaysa sa kanyang sariling mga sugat. Tumingin si Sofia sa labas ng bintana. Nakita niya si Luna na masayang naglalaro sa ilalim ng araw, walang kamalay-malay, sa bigat ng desisyon na nakapatong sa balikat ng kanyang ina. Ito ay para sa kanya at para sa lahat ng mga anak ng mga magsasakang ninanakawan ng kinabukasan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siyang muli kay Enzo at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aalinlangan. Puno na ito ng determinasyon. Ang mga araw, bago ang komperensya, ay lumipas na parang isang panaginip na puno ng tensyon. Si Sofia at Enzo ay nagkulong sa maliit na opisina ng kooperatiba. Ang kanilang mga ulo ay halos magkadikit habang pinag-aaralan ang bawat detalye ng kanilang plano. Hindi natin sila pwedeng akusahan ng direkta, sabi ni Enzo, habang binabakat ng kanyang daliri ang mga numero sa ledger ni Miguel. Magmumukha lang itong personal na atake. Gagamitin nila ang nakaraan mo laban sa'yo. Tumango si Sofia. Kailangan nating ipakita ang katotohanan sa paraan na sila mismo ang huhusga sa sarili nila. At iyon ang naging sentro ng kanilang estratehiya. Hindi isang madugong paghihiganti, kundi isang tahimik at matalinong paglalantad. Inihanda ni Sofia ang isang presentasyon para sa kooperatiba. Ang pamagat, Transparency and Fair Trade, a Cooperative's Model for a Sustainable Future. Sa panlabas, ito ay isang ordinaryong ulat tungkol sa kanilang mga tagumpay. Ngunit sa loob ng bawat slide, sa bawat graph at chart, ay nakatago ang mga numero na direktang sumasalungat sa mga gawain ng Hacienda de la Cruz. Nag-focus sila sa pagpapakita kung magkano ang dapat na kinikita ng isang magsasaka bawat tonelada ng tubo base sa patas na timbang at tamang presyo. Pagkatapos, ikukumpara nila ito sa anonymous case studies ng mga hacienda na may questionable accounting practices, mga numero na direktang kinuha mula sa itim na kwaderno ni Miguel. Habang abala sila sa paghahanda, lihim na gumawa ng sariling mga hakbang si Enzo. Tumawag siya sa ilang mga kontak, isang kaibigan na isang respetadong business journalist at isang pinsan na nagtatrabaho sa Bureau of Internal Revenue. Hindi siya nagbigay ng mga pangalan, nagbigay lang siya ng pahiwatig. Isang malaking kwento na malapit nang sumabog. Sa kabilang dako, sa mansyon ng mga De La Cruz, si Doña Celia ay nasa alapaap. Ang pagiging keynote speaker sa komperensya ay ang kumpirmasyon ng lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa sarili, na siya pa rin ang reyna ng industriya ng asukal sa probinsya. Pinagpraktisan niya ang kanyang talumpati sa harap ng salamin, isang talumpating puno ng mga salita tungkol sa legacy, dangal,
at ang pamana ng pamilyang De la Cruz. Wala siyang kamalay-malay sa bombang naghihintay sa kanya. Isang gabi, bago ang komperensya, habang tinutulungan ni Sofia si Luna sa kanyang takdang aralin, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Sofia! Ang boses ni Ramon, mahina at lasing. Sofia, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Ang lahat. Naniga si Sofia. Ramon, anong kailangan mo? Bumalik ka na. Pakiusap. Hindi ko na kaya. Si Mama, nawawala na siya sa sarili. Ang hasyenda. Babagsak na tayo. Sa unang pagkakataon, narinig ni Sofia hindi ang kayabangan, kundi ang purong desperasyon. Ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang awa ay napalitan na ng isang malamig na kalinawan. Paalam Ramon, sabi niya, at ibinaba ang tawag. Kinaumagahan ng komperensya habang isinusuot ni Sofia ang kanyang simpleng bestida na kulay navy blue, ang pinakamatinong damit na pag-aari niya, pumasok si Luna sa silid. Ang ganda mo, Mama, sabi ng bata. Lumuhod si Sofia para magpantay sila. Inayos niya ang buhok ng anak. Anak, tandaan mo, sabi niya, hinahawakan ang munting mukha ni Luna. Palaging tama na ipaglaban ang tama, kahit na nakakatakot. Hinalikan niya ang noo ng anak bago umalis. Pagdating nila sa convention hall ng isang malaking hotel, ang kaba ay muling bumalik. Ang lugar ay puno ng mga mayayamang hasyendero at mga politiko. Lahat sila ay nagbabatian, nagtatawanan. Pakiramdam ni Sofia ay isa siyang dayuhan sa mundo na yon. Habang papunta sila sa kanilang upuan, nakatanggap ng text si Enzo. Mula ito sa kanyang kaibigang journalist. Nasa pwesto na kami. Hinihintay na lang ang senyas mo. Pagkaupo nila, nagsimula na ang programa. Inanunsyo ng MC ang mga unang tagapagsalita. At pagkatapos, at ngayon, para ibahagi ang tagumpay ng kanilang lumalagong samahan, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang kinatawan mula sa San Isidro Farmers Cooperative, Miss Sofia Alcaraz. Napatigil sa paghinga si Sofia. Ayon sa programa, si Doña Celia dapat ang susunod. May nagbago. Tumingin siya kay Enzo. Kinindatan lang siya nito. Sa kanyang pagtayo, naramdaman niya ang titig ni Doña Celia mula sa presidential table. Isang titig na puno ng pagtataka at galit. Humakbang si Sofia papunta sa entablado. Ang bawat yabag ay mabigat, ngunit tiyak. Sa kanyang pag-akyat, ang ilaw ng spotlight ay tumama sa kanyang mukha. Hinarap niya ang daan-daang tao, huminga ng malalim, at lumapit sa mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang boses ni Sofia ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong convention hall. Walang bahid ng panginginig, walang bakas ng takot. Ang babaeng nakatayo sa entablado ay hindi na ang babaeng umiiyak sa loob ng bodega. Ako po si Sofia Alcaraz at narito po ako sa ngalan ng San Isidro Farmers Cooperative. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Ang unang ilang mga slide ay simple at direkta. Mga larawan ng kanilang mga magsasaka, mga datos tungkol sa paglago ng kanilang produksyon, mga testimonya ng pag-unlad. Nakuha niya ang atensyon ng mga tao dahil sa kanyang sinseridad. Pagkatapos, dahan-dahan, inilatag niya ang kanyang patibong. Ang susi po sa aming tagumpay ay simple lang, sabi niya, habang isang malaking graph ang lumitaw sa screen sa likod niya. Transparency, pagiging bukas at tapat sa bawat numero. Ipinakita ng graph ang standard na presyo ng asukal sa merkado, ang tamang halaga ng mga gastusin at ang disenteng kita na dapat matanggap ng isang magsasaka. Sa aming kooperatiba, tinitiyak po namin na ang bawat kilo ng tubo na inaani ng aming mga miyembro ay natitimbang ng tama at nababayaran ng patas. Pagkatapos, lumitaw ang kasunod na slide.
A comparative analysis, fair trade versus questionable practices. Subalit, nakakalungkot pong isipin, pagpapatuloy ni Sofia ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat na mayroon pa ring mga sistema kung saan ang mga magsasaka ay hindi nakakatanggap ng nararapat para sa kanila. Tingnan po natin ang isang anonymous case study. Sa screen, lumabas ang 2 kolum. Sa kaliwa, ang mga numero ng kooperatiba. Sa kanan, ang mga pekeng numero mula sa ledger ng Hacienda de la Cruz. Ang pagkakaiba ay nakakagulat. Ang nawawalang pera, ang ninakaw na kita. Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong hall. Ang mga veteranong hasyendero at mga accountant ay nagsimulang mag-usap. Alam nila ang ibig sabihin ng mga numerong yon. Kilala nila ang amoy ng pandaraya kapag naamoy nila ito. Sa presidential table, si Doña Celia ay namumutla. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Napalitan ng isang maskara ng pagkabigla at galit. Nagsimula siyang lumingon-lingon, hinahanap si Ramon, ngunit wala ito. Hindi ito sumipot. Ang ganitong gawain, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay tumataas ng may awtoridad, ay hindi lang pagnanakaw sa iisang magsasaka. Ito ay pagnanakaw sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya at paglapastangan sa buong industriya na bumubuhay sa ating probinsya. Tapos na ang kanyang presentasyon. Bago pa man makabawi ang lahat sa kanilang pagkabigla, isang kamay ang itinaas mula sa gitna ng mga manonood. Ang kaibigan ni Enzo, ang business journalist, hindi na niya hinintay na tawagin. Tumayo siya at nagsalita sa isang malakas at malinaw na boses. Miss Alcaraz, napakagandang presentasyon. Ngunit ang case study na ipinakita ninyo ay tila napaka-espesipiko. Mayroon po ba kayong ideya kung anong uri ng hacienda ang gumagawa ng ganitong klaseng pandaraya? Lahat ng mga mata ay napunta kay Sofia. Ito na ang senyas. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa presidential table. Kasungalingan! Sigaw ni Doña Celia na patayo. Ito ay paninira. Gawa-gawa lang ng isang babaeng walang utang na loob. Ang kanyang pagsabog ay ang kumpirmasyong hinihintay ng lahat. Sa sandaling iyon, ang journalist ay muling nagsalita. Ngunit ang kanyang tanong ay para na kay Doña Celia. Señora de la Cruz, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ang mga numero sa inyong huling financial statement na isinumite sa probinsya ay hindi tumutugma sa mga ulat ng produksyon na nakalap namin mula sa inyong mga manggagawa? Napanganga si Doña Celia. Wala siyang maisagot. At parang isang eksena mula sa isang pelikula, ang mga pinto sa likod ng hall ay bumukas. Pumasok ang ilang mga taong nakasuot ng barong. Seryoso ang mga mukha. Mga ahente mula sa Bureau of Internal Revenue. Lumapit sila ng direkta sa presidential table. Señora Celia de la Cruz, tanong ng isa sa kanila, maari po ba namin kayong imbitahan sa aming opisina para sagutin ang ilang mga katanungan tungkol sa inyong tax declarations? Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Doña Celia. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang reyna ay natanggalan ng korona sa harap ng kanyang buong kaharian. Habang papalapit ang mga ahente, napatingin siya kay Sofia na tahimik pa ring nakatayo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang galit at pagkatalo. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng daan-daang mga camera phone na nagsimulang mag-record, si Doña Celia de la Cruz ay bumagsak sa sahig, walang malay. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa paligid ni Doña Celia, hindi doon nakatuon ang pansin ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay hinanap ang isang grupo ng mga taong nakaupo sa likuran. Sina Mang Lito, Mang Cardo, at ang iba pang mga magsasaka ng kooperatiba. Sila ay nakatayo, nakatingin sa kanya. Walang palakpak, walang sigaw, tanging mga mata na puno ng pasasalamat, respeto at paghanga.
At para kay Sofia, iyon ang tunay na tagumpay. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Celia at sa iskandalo ng Hacienda de la Cruz ay kumalat sa buong probinsya na parang apoy. Nasa mga dyaryo, radyo, at sa bawat kanto. Ang pangalang de la Cruz, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ngunit si Sofia ay lumayo sa lahat ng ingay. Hindi siya nagpa-interview. Hindi siya nagbigay ng anumang pahayag. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang hustisya ay naisagawa na. Ang natitira na lang ay ang paghilom. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, habang naghahanda na siyang matulog, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang taong hindi niya inaasahan, si Ramon. Ang lalaking kaharap niya ay malayong malayo sa aroganteng tagapagmana ng hacienda. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, amoy alak siya. Ngunit hindi nalasing. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Sofia, ang bigat ng tunay na pagkatalo. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya, ang boses ay paos. Pinapasok siya ni Sofia. Umupo sila sa maliit na sala, sa parehong mga upuan kung saan minsan ay umupo si Mang Miguel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Si Ramon ang unang nagsalita. Si Mama, na-stroke siya. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Hindi sumagot si Sofia. Hinintay lang niya ang kasunod. Ang hacienda, kinumpis ka na ng bangko ang karamihan sa mga lupa. Ang natira ay halos wala ng halaga. Tapos na kami, Sofia. Tapos na ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Ramon. Isang luhang totoo at puno ng sakit. Alam kong huli na ang lahat. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, patawarin mo ako. Tumingin siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi ko pagprotekta sa inyo ni Luna. Sa pagsara ko ng pinto. Ang mga salitang iyon na matagal na niyang hinintay ay dumating na. Ngunit wala na itong bigat. Wala na itong sakit. Matagal na kitang pinatawad, Ramon. Ang sagot ni Sofia ay mahinahon at tapat. Nagulat si Ramon. Pinatawad kita. Pag-uulit ni Sofia. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa akin. Dahil hindi ko kayang buhatin ang galit habang buhay, kailangan kong maging malaya. Ang mukha ni Ramon ay nabuhayan ng kaunting pag-asa. Kung ganoon, may pag-asa pa ba? Pwede ba nating subukan ulit? Para kay Luna. Umiling si Sofia, isang malungkot ngunit matatag na pag-iling. Ramon, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik. Tumayo siya at kumuha ng isang envelope mula sa kanyang drawer. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang mga papeles, sabi niya, para sa legal na pag-aayos ng kustodya ni Luna at sa sustento niya. Isang halaga na makatwiran at alam kong kaya mo pa ring ibigay. Wala akong hinihinging kahit ano para sa sarili ko. Napatingin si Ramon sa mga papeles, pagkatapos ay kay Sofia. Sa wakas, naintindihan niya. Ito na talaga ang katapusan. Tumayo rin si Sofia. Tumingin siya sa dating asawa, hindi na may galit, kundi may bahagyang awa. Ang hustisya para kay Luna, Ramon, ay hindi ang paghihiganti sa pamilya mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Ang hustisya ay ang bigyan siya ng isang buhay na payapa, malayo sa lugar na nagparanas sa kanya ng sakit. Isang buhay kung saan alam niyang sapat siya at hindi niya kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Naiwang walang masabi si Ramon. Ang lahat ng salita ay naubos na. Ang lahat ng dahilan ay wala ng saysay. Paalam, Ramon. Inilahad ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi tulad ng isang asawa o isang kaaway, kundi tulad ng dalawang taong natapos na ang kanilang negosyo
sa mundo. Nag-alinlangan si Ramon. Pagkatapos, tinanggap niya ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa huling pagkakataon. Isang malamig, formal, at tiyak na pamamaalam. Pagkaalis ni Ramon, sumilip si Sofia sa kwarto. Nakita niya si Luna, mahimbingin na natutulog, yakap-yakap ang bago nitong manika. Lumapit siya at marahang hinalikan ang noo nito. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Sofia ang tunay na kapayapaan. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa Negros ay ganoon pa rin, mainit at amoy matamis na tubo. Ngunit para sa marami, ang hangin na yon ay may dalang bagong simoy ng pag-asa. Ang San Isidro Farmers Cooperative, na dati isang maliit at halos hindi pinapansing samahan, ay isa na ngayon sa pinakamatagumpay sa buong probinsya. Ang kanilang modelo ng transparency at patas na kalakalan ay ginagaya na rin sa ibang mga bayan. Ang malaking bahagi ng dating lupain ng Hacienda de la Cruz, matapos itong mabankrupt at makuha ng bangko, ay na-award sa kooperatiba sa pamamagitan ng isang programa ng gobyerno para sa reformang agraryo. Ngunit si Sofia Alcaraz ay hindi naging bagong Doña Celia. Sa tulong ni Enzo, bumuo sila ng isang sistema kung saan ang mga magsasaka mismo ang kolektibong nagmamay-ari at namamahala sa lupa. Sila na ang mga amo ng kanilang sariling pawis at pangarap. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nakatayo si Sofia sa gilid ng malawak na tubuhan. Hindi na siya nakasuot ng kupas na daster. Ang suot niya ay isang simpleng blusa at pantalon, mga damit ng isang babaeng komportable sa kanyang sariling balat. Isang leader na iginagalang hindi dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa kanyang gawa. Tumingin siya sa malayo. Hindi na siya nakakaramdam ng galit kapag naaalala niya ang nakaraan. Wala na ring sakit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Narinig niya na si Ramon ay umalis na ng probinsya, sinubukan daw magbagong buhay sa Maynila. Si Doña Celia naman ay nanatili sa pangangalaga ng mga kamag-anak, isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Naibigay na ang hustisya at ang pagpapatawad ay nagbigay daan sa kapayapaan. "Mama!" Isang masayang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Lumingon si Sofia at nakita niya si Luna. 6 na taong gulang na ngayon, tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakatali sa 2 tirintas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang dating sakiting bata ay malusog at puno ng buhay. "Tingnan mo po, Mama," sabi ni Luna. Itinaas ang kanyang kamay. Mayroon itong hawak na isang maliit na tutubi na dumapos sa kanyang daliri. Ngumiti si Sofia. Isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumuhod siya para magpantay sila ng anak. "Ang ganda naman niyan, anak." Maingat na pinalipad ni Luna ang tutubi. Pinanood nila itong lumipad pataas, patungo sa papalubog na araw. Tumayo si Enzo sa di kalayuan. Tahimik na pinapanood ang mag-ina. Ang kanilang relasyon ay nanatiling propesyonal, puno ng paggalang at pagkakaibigan. Kung mayroon mang hihigit pa roon, hinahayaan nilang idikta iyon ng panahon. Sa ngayon, sapat na ang makita si Sofia na buo at masaya. "Mama, uwi na po tayo," sabi ni Luna. Hinawakan ang kamay ni Sofia. "Sige anak, uwi na tayo." Habang naglalakad sila pabalik sa maliit ngunit masayang bahay na itinayo nila malapit sa kooperatiba, hinigpitan ni Sofia ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Ang tahanan, natutunan niya, ay hindi isang mansyon na gawa sa bato at mamahaling kahoy. Ang tahanan ay hindi isang pangalan na kailangan mong ipaglaban. Ang tahanan ay isang pakiramdam ng kapayapaan, ng kaligtasan, at ng pagmamahal na hindi kailangang ipagmakaawa. Isang lugar kung saan, sa wakas, malaya kang maging ikaw. At habang ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam sa bukirin, alam ni Sofia, sa kaibuturan ng kanyang puso,
na siya, sa wakas, ay nakauwi na.